Okay, magandang hapon po. Buksan po natin yung ating mga Biblia sa Colossians 3:14. Ako na lang po magbabasa. And above all these things, put on charity, which is the bond of perfectness. Let's pray. Lord, salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na ito, Panginoon, na binibigay niyo sa amin, Panginoon, upang kami mga tinig na inyong salita, Panginoon. At unang-una po, Panginoon, linisin niyo po aming mga puso, Panginoon. At para po maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan, Panginoon. Pagpalain niyo po ito, Panginoon, at kumilos po kayo sa aming lahat, Panginoon. Kung aming ganay sa matamis na Panginoon. Ang title po ng aking message ay Ways to Unity. Ito po ay may tatlong puntos lang. Ang una po, love one another. Sabi po sa verse, and over all these virtues put on love which binds them all together in perfect unity. Mahalin po natin ng isa't isa gaya ng pagmamahal natin sa Diyos. Kung tayo po ay mga anak ng Diyos, mamahalin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Tama po ba? Tama. At ang pagmamahal sa isa't isa ay nagbubunga ng pagkakaisa. Sabi rin po sa isang verse, ang mga bunga ng banal na Espiritu. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. Kung mapapansin po natin, nauna ang pagmamahal o love. Dahil kung walang pag-ibig, imposible para sa atin na magawa ang mga bagay na ito at imposible rin para sa atin magkaisa. Ang nagmamahalang iglesia ay nagkakaisang iglesia. Yun po. At pangalawa, forgive and forget. Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift in the front of the altar. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Tayo po ay dapat naglilingkod at sumasamba sa Panginoon ng may tamang puso at tamang motibo. Baka tayo po ay nadadaya ng ating puso, kaya hindi po tayo nagkakaroon ng pagkakaisa at maayos na fellowship dahil may galit pa po tayo sa ating puso. Sabi po sa talata, kung tayo ay mag-aalay o maglilingkod sa ating Panginoon na may galit sa puso, dapat mauna ay patawarin natin siya at bumalik upang paglingkuran ng ating Panginoon. At hindi lang po dapat forgive, dapat ay forget din. Kung minsan tayo po ay nagpapatawad lang, ngunit sa ating isip ay hindi pa rin ito nabubura. Tayo po ay hindi lamang pinatawad ng ating Panginoon. Kinalimutan niya rin po ang ating mga kasalanan. Kaya nga, ano pong karapatan natin na magpatawarin at kalimutan ng kasalanan ng iba? At ang huli po, be part of that unity. Tayo po ay may isang espiritu, pag-asa, Panginoon, pananampalataya at bautismo at Ama sa langit. Dapat tayo ay nakikiisa sa pagkakaisa, hindi puro si pastor at leaders lang ang kumikilos, dapat tayo rin. At tayo ay isang katawan na dapat nagtutulungan, nagbubuhatan at kinukuha natin yung kabigatan ng bawat isa. Tayo ay magkakapatid na dapat nagmamahalan at hindi nagdidisoran. At kapatid, kung ikaw ay isang Kristiyanong lumayo sa Panginoon, ikaw ay isa sa mga dahilan ng pagkakawatak-watak ng katawan ni Kristo. Maaari ka bang bumalik at balik mo ang pakikisama at ugnayan mo sa iyong mga kapatid at manumbalik sa Panginoon? At kung hindi ka pa kasama sa katawan ni Kristo, kailangan mong maging bahagi ng katawan ni Kristo. Sabi po sa isang kanta, but when we seek Him with open hearts, He removes the walls we built that keep us apart. We trust Him to unite us. To God be the glory. Ang lupit